Bridget Navarro. Dati akong Senior Account Manager sa isang telco company. At ako naman si Nico Navarro. Dati akong nagtrabaho sa call center for more than 6 years. Ngayon, we are doing I Am Worldwide as full-time husband and wife. At napakalaking pasasalamat namin dito sa negosyong to dahil hindi namin nami-miss out yung mga milestones ng aming 1-year-old baby. At ikaw na nanonood ngayon ng member ng I Am Worldwide, I'm very sure ikaw na rin ang next car achiever. So ituloy mo lang, paniwalaan mo lang yung vision mo at wag na wag kang magki-quit. At kung ikaw naman hindi ka pa parte ng I Am Worldwide, ano pang hinihintay mo? Baka ito na yung opportunity na pinagdadasal mo. Sa sobrang daming nangyari sa amin ngayong 2020, hindi talaga namin akalain na magkakaroon kami ng napakagandang blessing. Ito na nga yung brand new car. So nagpapasalamat talaga kami kay Lord na binigay niya sa amin ito at sa aming mga members ng team namin. Maraming salamat talaga sa inyong lahat. Yes, sino nga bang mag-aakala no, na itong panahon na marami talagang pagsubok ay magkakaroon ng ganitong oportunidad kung saan maibibigay sa'yo yung parte ng pangarap mo. Ito, brand new, libreng sasakyan galing sa I Am Worldwide. Maraming salamat. And we are very grateful po sa BODs na bumubuo ng I Am Worldwide. Kay President Alan Marvin Ider, thank you so much. GM Joanna Maniego, thank you po GM. And kay BPI ka Lorraine Uy, maraming salamat po for your generosity. And we pray for more blessings po sa ating company. I'm Bridget Navarro. And I am Nico Navarro. And I am Worldwide. Ayan, no? So, para maramdaman yung excitement natin kahit nasa online, bigyan natin ng virtual millionaire clap ang ating speaker. Para sa tao to, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, at milyon palakpak para kay Mentor Bridget Navarro. Amazing morning! Ayan, grabe. Thank you so much, Mentor Jello, sa ating malupit na host. So, amazing morning, I am movers. Sound check lang. Paki-type number 1 if you hear me loud and clear. Ayan. Thank you, mentors. So, grabe, no? First time ko magte-training sa ISO, Wisdom, and Live Worldwide. Unang-una, thank you so much sa ating BODs, Press AM, GM Ana, and syempre kay BPI ka. Para sa opportunity na to na makapag-share sa inyo ng aking journey and wisdom for the past 8 years. So, excited na po ba ang lahat? Pakitype naman po mga ments. I am excited. Ang dami nating viewers no, nasa 328 or 3 million plus. Sige, padamihin pa. Make sure mo yung mga leaders mo no, na maka-attend po ngayong gabi. Kasi grabe, fresh from anniversary. Dominate, sino po mga naka-attend nung Sunday? Nakatulog po ba tayong lahat? Grabe no, inumaga na pero grabe hindi ako pinatulog nung event. So, grabe po, talagang nakaka-excite ang ating mga paparating sa ating company. Pero sige no, let me start sharing my screen. I'm excited i-share tong topic na to kasi ay grabe po. Ito po ang isa sa mga pinaka-important trainings po na talagang kailangan nating mapakinggan. So make sure mo na-send mo na yung link sa leaders mo at nandito sila. Wait, ayaw mag-ano. Wait lang. So ayan. Okay. So nakikita po ba yung screen natin? Ayusin natin. Okay.
Clear po ba? Alright. So again, amazing morning. This is your mentor, Bridget Navarro. Isa po sa mga Emerald Elite Executive ng company natin. And grabe, no? Nakakakaba. Kahit Zoom lang, pero honored po ako na makapag-share sa inyo ng aking journey. So yan, kita na ako loud and clear. Let's start po mga mens. But before we start, let's pray lang po tayo, no? Heavenly Father, Lord God, thank you, Lord, for tonight. Thank you, Lord, for this time na makapag-gather po kami with all the I Am Worldwide mentors, Lord, na ako po ay inyong gagamitin ngayong gabi, Lord. May I ask for the wisdom, Lord, Holy Spirit, para po ma-share ko po ang aking kaalaman, lahat po ng natutunan ko dito sa IM at madami pong mabless at matuto ngayong gabi at ma-inspire. So, Lord God, we offer you this training tonight. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. So yan, again, this is Mentor Bridget and let's start. So papakilala lang po ako. Ito po ang aking family. Yes, I started this business single pero dahil po sa negosyong to, nahanap ko po ang aking the one. I'm doing this business together with Mentor Nico Navarro, my husband, and ito na po ang aming growing family. So yan po, no? Ito po yung dalawang anak ko. At ang tawag po namin dyan, Barley Babies. Okay, bakit Barley Babies? Mamaya ikikwento natin. So ito po yung deepest why ko talaga, no? Kasi pangarap ko po talaga yung family, magkaroon ng sariling pamilya at syempre mabigay yung talagang dreams, no? Ng aking dalawang anak at syempre maging maganda po yung life namin together. So yan. So before po ako mapunta sa industry na ito, galing po tayo sa hindi naman talaga may kayang pamilya. Actually, hindi rin kami middle class below middle class. So ako po ay panganay sa tatlong magkakapatid. Nakapag-aral po ako ng nursing nung college, pinag-aral po ako ng tita ko, so very grateful ako doon. Pero hindi talaga yun yung nasa heart ko, yung pagiging nurse. Nakapagtapos po tayo ng nursing, pero hindi po talaga yun yung pinurso natin. So, nag-work po tayo agad kasi kailangan, no? Kailangan po nating magtrabaho agad. So, ang first job ko po, BPO as call center agent. Meron po ba dito na mga call center nasa BPO industry? Kaway-kaway, comment mo dyan kung ikaw ay katulad ko nag-call center. Ayan, almost 3 years po tayo dyan. Ayan, si Mentor Warren nag-call center, no? After nyan, nag-resign ako kasi talaga pong hindi kinaya ng katawan ko yung puyatan, sakit. Nag-ano po ako, sales sa Group 1 Philippines as business consultant. So dito po nahumog ang aking sales or ano yung nawala yung pagiging mahiyain ko dito sa trabahong yan. Tapos, ayan, after po niya, ano ako baga, na ano tayo, na-discover. Sama-sama ako sa friend ko, nag-VTR. So, naging commercial model din po tayo sa nag-artista. Ayan. Sino po dito? Yan, nanonood ng Be Careful with My Heart, si Sir Chief. Ayan po. So, yun, naging ano po tayo dyan, no? Extra. Grabe po yan, talagang chinaga natin. Alam niyo po ba kung magkano lang yung kita dyan? Pero pangarap po kasi makita sa TV, pero dahil nagtuloy-tuloy din, no, more than a year po tayo sa industry ng pag-aartista. Ayan, siguro yung shooting, isang araw na 24 hours ako nandun na sa 1,000. Minsan 800, 1,500, depende kung may lines. Ayan, 'di ba? So, pero kinarir natin yung pag-aartista kasi kala ko po diyan tayo yayaman. Tapos ayun, nag-try din po akong mag-real estate. Real estate naman po, pinalad naman din, no, makabenta tayo ng mga high-end condo pero hindi rin po madali ang pagre-real estate, tiyagaan din po. Pero maganda rin pong industry yan sa sales. Pero ang last ko pong naging work sa corporate po talaga, yan po, sa isang malaking telco company as senior account manager. So yan po talaga, kala ko ito na yung last magiging work ko kasi malaking kumpanya, napakaganda ng benefits. Okay din naman yung sweldo for that ano no kasi may position. Pero ito po yung buhay ko before. 7 years po akong empleyado, jumping from one career to another. Wala pong permanent na, kumbaga, permanent na industry, no? Palipat-lipat. Parang hindi ko nahanap yung the one ko sa industry kasi dito paiba-iba talaga eh. Pero ayan po yung ano, before natin, no? Before tayo mapunta. And ang buhay ko po dati ni Mentor Bridge, nung dalaga pa po at nagtatrabaho, ayan,
trabaho, mahilig po akong pumunta sa mga gimikan, mag-travel, paulit-ulit diyan. Wala tayong naipon, 'yan lang. Kasi talagang nagsu-support din sa family. Tapos, yun nga dahil maliit ang sweldo, kahit na nasa malaking kumpanya, walang naipundar. So sabi ko, magta-29 or 30 na po ako nung time na 'to. Pero sabi ko, parang wala naman nangyari sa buhay ko. Kayod lang everyday pero ayun nga, wala naman 'no, walang nangyari. So eto na, paano ba ako napunta sa IM, sa network marketing? Actually 'no, hindi tayo gano'n ka-open-minded pa sa ganitong industry nung time na na-share sa'kin. Ito po yung angel mentor ko na sa LEP, si Mentor Ate Serdy. Client ko po siya dati sa isang work or naging, kliyente ko sa isang naging work ko. Isang buwan po niya akong kinulit para po makinig lang ng business presentation. Nakutuban ko na siya na network marketing. So sabi ko, ayoko niyan. Wala akong time sa ganyan. Medyo tingin ko pa sa networking before, medyo jologs pa, corny, yan. Kasi ang dami na pong nag-invite sa akin lahat yata ng iba't ibang kilalang company before na na-attendan ko pero hindi ko talaga nagustuhan 'no, yung way ng inviting napaka-unprofessional nung iba. Sabi ko ayoko niyan, talagang work lang ako. Pero dahil matiyaga po yung nag-invite sa akin, isang buwan po ako hindi tinantanan. Ayan tip po 'no, 'pag may prospect po kayo, please make sure kahit nag-no yan, nag-no sa umpisa, 'wag mong sukuan. Kulitin mo lang, update mo lang kasi gano'n yung ginawa sa'kin. To cut the long story short, ayan nakipag-meet ako and one-on-one presentation yung ginawa sa akin. Si Mentor Precious Grace Capili. Ay naman kay Mentor Peach. Siya po yung nag-discuss sa akin nung pinaka-business and ang malupit diyan, sobrang nabaliw ako, hindi pa tapos yung presentation. Pero gusto ko talaga mag-join kaso wala akong pera niyan eh. Nahiya ako sa sarili ko deep inside na employed pero walang ipon, walang napundar. Ang pinang-join ko yata yung 10,000 ko, pinang-down ko. 10,000 na, um, ano 'to, yung sa checking account, 'di ba, maintaining balance 'yun. Kaya ako nakapag-ano, ta's ginawan ko lang ng paraan. Pero naka-J po tayo sa IM kasi nagawa natin ng paraan. So anyways, dahil po sa IM, ito po ang aking first, talagang testimony 'no, through the product, siguro familiar dun sa iba. Meron po tayong PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome, both ovary. Pero through, the product po 'no, napaka-blessed ko na napunta ako dito dahil sa paggamit ng barley, PCOS free po tayo, dalawa po yung baby natin. Bukod po diyan, isang sikreto kaya po tayo pumapayat din ngayon 'no, ang ating barley kasi talagang malaki po yung naging weight gain ko pagkapanganak, dalawang magkasunod, eh. So, bukod po diyan nagma din, lahat ng product nilalaktok po natin. Yung ating glutathione, nagpapaganda ng skin kaya glowing, saka yung acai berry collagen. So 'yan. And siyempre eto, isa po kami ng asawa ko, corpo po kami 'no, couple account. Isa po kami sa mga nag-start sa IM Worldwide as pioneers. Actually pakisabi nga po, I am blessed. Type niyo po diyan mga mens, I am blessed. Kasi totoo lang, hindi po madali yung IM Worldwide. Lalo na po sa amin na mga nag-start nung kami po ay wait lang nawala. Yan, kung nung kami po ay nag-uumpisa, sobrang wala pong office. Makikita niyo po ito na nasa taas. Ito po yung condo ni na Pres. Yan no, unang empleyado si Sir Robert, mga top mentors. Diyan po kami nag-release, kuha na ng cheque ng product, 'di ba, sa Pure Gold, nagre-release po ng mga product, naka-papel pa, plastic. Tapos ang first income po namin through humble beginnings po dito sa ating company, 1.5. Ayan oh, August 26, 1.5, 2.7. So kung kayo po bagong member or matagal na tapos pansinin mo lang, ay ang liit pa rin ng income ko, parang wala naman nangyayari. Ay sa totoo lang, lahat po kaming mga mentors dumaan po sa walang income. Hindi po kami nag-start ng malaki. Ganyan po ang start namin. Pero hindi po kami nag-quit. Kasi galing po ako sa malaking sweldo sa corporate. Pero ito po yung kinikita ko, tas dalawa pa kami ng asawa ko. Ang asawa ko po, mataas din posisyon sa BPO. Pero iniwan po namin yun para po dito na nakita namin itong industry na to yung magpapabago ng buhay namin.
Pero sabi nga, 'di ba, nag-uumpisa naman sa humble beginnings, eh. So 'yan. And ako po ngayon as full-time ma'am, ito po yung na-bless din ako dito sa negosyong 'to na hindi ko siguro ipagpapalit 'no. Kasi pinaka talagang number one ko na goal is magkaroon ng time with family, especially sa milestone po ng pagpapalaki ng dalawang anak natin. 'Di ba nga, ngayon may kumakalat na may ano, may namatay, chika lang, eh, 'no, na talagang mahirap kahit mayaman ka ta's ipagkatiwala mo yung anak mo sa iba. Pero sa'kin, ito yung blessing po sa'kin na napunta ako sa IM. Yung naalagaan natin ng full-time yung mga anak natin. And siyempre yan yung priceless, eh, yan. So eto pakita ko lang din 'no, dahil po talagang inaral din namin ng husband ko, sinipagan po natin, nag-all out po kami nung start. Ito po yung mga naging resulta nung kami ay nag-umpisa po sa IM. So nagkaroon din na po tayo ng sports car, isa po tayo sa mga na-awardans din na top mover. So pangarap ko lang dating makaakyat ng mga MOA Arena, yung mga ganyan. Kasi dati nagta-top agent naman po ako sa work ko 'no, pero certificate lang, wala namang mga reward-reward, sobrang ano lang, gano'n lang. Pero sa IM iba po kasi 'pag na-recognize ka. Tapos yung mga promotion dito kakaiba kasi dati 'pag na-promote, sabi ko nga kanina nung nag-sharing ako sa IBP, 'pag na-promote ako sa position ko, ang hirap ma-promote 'di ba, sobrang hirap sa trabaho. Sa employment kasi depende po kung anong company ka ang promotion 'di ba, magkano lang yung increase ng salary. Pero dito sa IM grabe yung pag-promote mo mag-rank up ka lang, eto po sa'min currently emerald 'no, you can earn up to 600,000 weekly. Grabe po yun, eh, up to 3 million pa nga per week kung ma-hit mo yung pinaka-highest Crown Alpha Diamond. Bukod po diyan ayan tuloy-tuloy po natin 'no, hinihit yan kasi talagang isa po ako sa mentor na goal getter. 'Pag meron po talaga akong nakitaan na gusto kong ma-achieve talagang nilalaban natin 'yan. So, very ano talaga dito sa IM kasi ang sarap po maging top mentor. And siyempre hindi ko lang nasama dito 'no, yung nabanggit nga kanina, meron na tayong, first billboard, grabe 'no, sa EDSA nadaanan namin kahapon. Nakaka-bless kasi grabe iba 'yun parang feeling artista. So grabe, thank you po talaga IM Worldwide sa mga BOD. So pangarapin natin 'yun kasi puwede nang ikaw yung next 'no. So 'yan, nagkaroon din po tayo ng mga sasakyan dito. Ang sarap kasi sa dati kong trabaho may pakotse, pero pahiram. Sa sales po kasi ako, eh. So meron kaming pa-car, hindi siya libre. Kung gusto kong makuha 'yun after 5 years may babayaran pa rin ako, tapos laspag na siya. Pero sa IM nagkaroon na kami ng 2 free cars. So ito yung second car namin sa IM na free, yung Ford Territory nakita niyo kanina sa video. Pero ang sarap, kasi never ako makakuha ng libreng sasakyan. Siguro manalo ka ng raffle, 'di ba? Pero dito kasi libre 'yan. Tapos currently 9 million, actually konting ano na lang 'yan, tuldok na lang. 10 million na po tayo, malapit na po tayo mabilang sa superstar 'no? Konting-konti na lang, siguro patapos na 'yan this month, ayan. And ito yung mabilong ka din po sa top 40 'no, ng mga earners ng Unilevel, ibig sabihin builder ka po. Pakisabi nga po builder. Sino po dito gusto maging builder? Na katulad natin 'no. So dapat po ang goal natin maging builder kasi ito po yung mga gino-goal ng lahat, para po long term yung passive income, ayan. And siyempre eto, sharing lang din po 'no, to inspire na kahit po tayo ay nag-pandemic nung nanganak, sobrang hindi na rin po ako masyadong nakapagtutok niyan, eh, 'no, pero dahil po tayo ay nag-build at may grupo, yung kumita ka ng 430,000 3 buwan, imposible po 'yan sa dati kong ginagawa. Pero sa IM posible, 'di ba? Eto yung nanganak recent lang din 'to nung second baby, 'di ba? 2 months, almost 718,000 2 buwan. Grabe po 'yan, yung isang buwan ko 416. Another month magkasunod 300,000. Grabe po talaga. Ano 'yan, buntis po ako niyan, manganganak po ako dun sa pangalawang baby ko, 'di ba? Grabe, grabe po yung pangako ni IM 'pag talagang inaral po natin. Tapos eto, yung meron ka pang ano, ayan bang laki-laki na ng tiyan ko diyan, binigyan pa tayo ng free luxury incentive. Yung ganyang klaseng sandals ang hirap pong bilhin para sa'kin dati, pero grabe iba pala yung feeling 'pag nakaganyan ka na. Pero masarap po diyan libre, 'di ba? Tapos eto nung pagkalabas talaga nung baby ko, naalala ko 'to, nag-sharing ako sa office, meron pala akong 326,000 sa e-wallet. Hindi ko pala nawi-withdraw. Kasi nga hindi ako makapag-phone, eh. Nag-aalaga ako 3 months anak ko pagkapanganak. May ganyan ka na naipon sa wallet mo. So ibig sabihin talaga 'no, passive income ang sarap.
Thank you, Lord. I am next. I-claim mo, ikaw na. Pero, ayan. Pina-excite ko lang kayo. So, yun po ang aking konting background about me. Pero, dumako na tayo sa topic natin. Kasi itong topic na to ay, galing po to kay BPI ka ng slides. So, thank you so much, BP. Ito po yung pinaka importanteng training na kailangan mo ding ma-master kasi ito po yung basic. Ang topic po natin ngayong gabi is U2 Dreams. So, actually, lahat po halos ng top mentor na nagka-resulta, ito pong training na to, yung step-by-step process. Kumbaga, ito lang yung susundan mo. Kasi posible, no, ikaw matagal ka ng member, bago kang member, pero medyo nanghihina ka or parang nalilito ka, ano ba, napanghihinaan ka ng loob na sa tingin mo, ano ba, wala namang nangyayari sa akin, bakit sila lang? Umattend ka ng event, power na power ka ng event, pagdating ng Monday, wala na namang energy kasi sa event ka lang na power. Pero, 'di ba, itong ititraining ko ngayon, actually, ito po yung sikreto. Ito lang yung sikreto. Kailangan kasi yung fire po natin, hindi siya mawala. So, hopefully, no, ma-deliver ko ng maayos tong training ngayong gabi, maituro ko po. Ang ituturo ko po sa inyo is based from my experience din for the past 8 years. And thank you, Lord, for this privilege din at sa BODs na ma-share ko po sa inyo to. So, yeah, let's start. Okay. Sabi nga po dito, network marketing. Ano ba ang network marketing? Eto, sino po dito yung mga nag-join tapos sinabi sa'yo ng invite mo? Madali lang yung network marketing or yung IM. Sinabihan ka ba nun? Meron kasing ibang members no para lang makapagpa-join. Sinasabi nila dun sa iba, di madali lang to. Sobrang dali lang ito. Pasok ka na. Invest ka ng ganito. 'Di ba? Mali yung gano'n, no, mga mens. Kailangan sabihin mo talaga. Actually, ako sinasabi ko, hindi siya madali. Hindi siya madali. Pero hindi siya madali, pero for me, mas madali na siya compare sa mga ginawa ko before na trabaho. Kasi sa ginawa ko na trabaho before, kung nakaka-relate kayo, employee ka, di ba masipag naman tayo eh. Ang sipag ko po sa mga trabaho ko before. Pero never ako kumita doon ng milyon. Never ako nagkasasakyan. Never ako nakapag-travel, di ba, sa ibang bansa. Pero sa IM, hindi siya madali. Pero sabi nga, no, network marketing is not easy. Pero it is very simple. Bakit simple? Kasi nga ano eh, si IM actually kaya siya simple dahil meron na po tayong proven system. Yung proven system, siguro naman obvious, no? Nung 8 years, lalo na nung linggo, umattend ng anniversary, Dominic, nakita po natin yung mga umakyat ng stage, napakadami. Yung mga naglabas ng resulta. Yun po yung proof na may proven system si IM. Proven system, kaya po napasimple na po siya para sa atin. Yung company, pinasimple na siya, ginawa na po siya na para nating susundan na lang yung sistema. Kasi built-in na po yung system dito. Pagka-plug-in mo, pagka-join mo sa IM, may sistema na. Kailangan lang po natin siyang sundan, kopyahin, aralin. Tapos ang maganda po dito, um, yung sistema kasi natin kailangan maging duplicable. Duplicable po. Duplication is the name of the game sa IM Worldwide. Pag magbibuild po tayo, kailangan po mabilis po siyang maduplicate. May naalala ko, no, nakwento to ni BP sa training niya. Meron siyang isang leader, sobrang talino. Sobrang talino, ang galing mag-English. Pag nag-present talagang English speaking, perfect, talagang sobrang pinagaling niya. Kasi magaling talaga eh. 'Di ba may mga ganun dito, may mga matatalino po na magaling mag-English, hindi ko tulad ko. Pero ang hirap i-duplicate pag sobrang galing, sobrang talino, pina-complicate. 'Di ba yung presentation, mga ganung bagay. Pero kung sisimplihan lang natin, yung madaling maintindihan ng mga bagong members yung system, mas mabilis po tayong makakapag-duplicate. Kasi kailangan yung sistema po ano na eh, yung effective na siya yung ginagawa po ng mga top mentors. 'Di ba meron po tayong training katulad nito. Yung ina-attendan mong training, ito na po yung system. Kailangan mo lang attendan. Kailangan mo lang
aralin, kailangan mong masterin, kailangan mo siyang i-master at kailangan matutunan mo, mabilis mong maituro. Ayan. So sabi nga dito, advance and grow. Kailangan po nag-grow tayo. Hindi po tayo join sa IM dahil po ito ay masayang barkadahan. Hindi po to sorority, hindi rin po to membership para lang po magka-discount at makakita ng mga ambassador. Join po tayo dito dahil po ito ay negosyo. Tayo po ay negosyante na pag nandito po tayo sa IM Worldwide. So make sure mo, pumasok ka dito, aralin mo yung negosyo mo. Hindi mo pwedeng iasa yan sa mentor mo lang. Ang matindi nga dito, grabe, bigay na po lahat. Bigay na ng company, yung pa-event, mga pa-training, libre na, a-attendan mo na lang. Kailangan po advance ka and nag-grow ka. 'Di ba? Pero syempre, hindi po natin pwedeng kalimutan yung basic kasi po lahat po nag-start sa basic. So itong training na 'to, napakalupit na topic nito. Nung naintindihan ko 'to, nung nagsa-start ako, sabi ko, yun lang pala yung sikreto para maabot natin yung mga pangarap natin, 'di ba? Lahat naman tayo dito join sa IM, hindi naman siguro dahil sa product lang. Ako product, pero hindi lang product. Lahat po ng tao dito siguro may pangarap kaya ka nandito ngayon sa training, 'di ba? Di ka naman mag-aaksaya ng oras ngayong weekend eh. Pwede naman gumagala ka with your family, 'di ba? O kaya nanonood ka Netflix, nagpapahinga ka na lang, natutulog ka na paggabi na. 'Di ba? Pwedeng busy ka pero uma-attend ka ngayon. Ibig sabihin, ikaw yung taong may pangarap, tama ba? Paki-type nga po diyan pangarap. Kasi alam mo sa IM Worldwide, dito mo yan makukuha yung mga pangarap eh. Kasi kung may nauna na, 'di ba? Yung nauna, ibig sabihin sila na yung nagpatunay, nakuha nila yung pangarap nila. Ang tindi na nga ng mga pangarap na nakuha, hindi na mga wawari ng utak ko. Kwento ko lang, no? Last weekend, Friday, bago mag-event, dumaan kami dun sa pinapatayong 4-story na rest house ng aming Mentor Peach, Precious Grace Capili. Ay grabe po, nabaliw talaga ako sa isang exclusive na subdivision na sobrang yung harap, Laguna de Bay, yung likod, mountain. Ay, ang grabe. Ang tindi po nung ang tindi nung kanyang resort na pinapatayo. Ayan, kwentuhan muna tayo. Kasi, 8 years eh, parang imposible siya sa utak ng iba. 'Di ba? Yung makapagpatayo ka na ng ganong level na property. Pero bukod dun, naka-Lamborghini, naka-Ferrari, 'di ba? Pero hindi pa yun, pinasabog pa yung utak natin ni Mentor Arian at ni Mentor Mike nung linggo. 800 square meter story house and lot din dito sa magandang exclusive subdivision sa Antipolo. Grabe din yung kanila eh, no? Ano ba mga mes, ibig sabihin totoo talaga yung pangarap makukuha dito sa IM, imposibleng hindi. Kasi kami nung nagsa-start wala pang gano'n. Lahat yun, vision pa lang, pangarap pa lang namin, ini-imagine pa lang namin, vision board pa lang. Pero ngayon sa IM, ay grabe, yung yung mga pangarap namin dati nakuha na isa-isa ng mga mentors, nakakagigil. So kailangan po dapat panggigilan po natin kasi totoo eh. Totoo yung pangako po ni Lord na talagang wala pong imposible sa kanya, Matthew 19:26, 'di ba? Nandito tayo sa IM, wala pong imposible. Kailangan lang po talaga nating maniwala. And yun nga, yung success. Ito nga, no? Lahat naman po gusto maging successful. Tama? 'Di ba? Lahat gusto maging successful. Pero kailangan dumaan po tayo dun sa sinasabing proseso. May mga pagdadaanan ka talaga para ma-achieve mo tong success. And ito, isa to sa yung topic nga natin ngayon, basic of the basic. Kasi ito, pakita ko yung mga naging resulta ng mga mentors. Yan nga, nakwento ko kanina, no, si Mentor Peach. Sobrang mahiyain, graphic artist. Pero sobrang nag-iingay yung resulta. Kahit hindi siya magsalita. 'Di ba? Lamborghini, Ferrari, yung kanyang 4-story house and lot. Tapos ang tindi 'no, yung kinikita na passive income na, pero grabe ang sipag pa din. Grabe yung mga mentors. Tapos ito si Mentor Kat, isa din 'to sa mahiyain. Naku, napakatahimik nito. QA analyst before, pero may sariling house 3-story house and lot, naka-Lamborghini.
isa sa din sa pinakamalaking grupo sa IM, 'di ba? Pero grabe, yan po yung mga walang alam sa negosyo before na mahihiyain. Pero grabe ngayon yung mga pangarap nila nakukuha nila unti-unti. So, 'wag nating maging dahilan, hindi ako para dito, mahiyain ako, wala akong kakilala. Lahat po kami nag-start gano'n. 'Di ba ako nga po, kuwento ko lang 'no, ngayon kaya ko na mag-training ng gan'to. Pero sobrang may fear po ako sa public speaking sa pagte-training. Ang tagal ko po bago mag-training. Yan lang yata yung mentor ko nung umpisa. Pero dahil po nandito tayo sa negosyo na 'to, kailangan nating mag-grow. Kailangan nating mag-adapt at gumaling para din marami tayong matulungang tao, 'di ba? So, lahat po diyan dumaan. And then ito si Mentor Aryan 'no, ito yung first na ano nila, house and lot. Pero ngayon grabe ilan na yung sasakyan nila, 3. Tapos wala lang ako nung updated picture nila pero meron na silang grabe yun, nakaka-excite, neighbors, 'di ba dito lang sa Antipolo. 800 square meters ta's ang dami na ring mga properties, imagine niyo, housewife lang. Ta's si Mentor Erica Soreda, ito rin isang nurse pero isa rin 'to sa mga mahihiyain, 'no? Kasi kaya puro mahiyain yung shine-share ko din na mentors kasi para hindi niyo gawing excuse na mahiyain ako, hindi ko kaya 'yan. Eh, nagawa nga nitong mga 'to sobrang shy type sila, 'di ba? Mentor Ikay, ang ganda rin ng bahay, may sariling condo, may bahay, naka-Lamborghini na white, 'di ba? Grabe na rin yung kinita, isa sa malalaki din yung na-build na team. So, nakaka-inspire sila kasi ako hindi naman ako mahiyain, pero dapat ay Mentor Aryan si Mentor Aryan lang yung hindi ko sinabing mahiyain. Kasi hi sa mga dominant. Hello, Mets. Ayan. Eto, kaway-kaway sa mga S. O, si Mentor, syempre ang ating Crown Diamond, Mentor Shirley May. Si Bulan na parang Beanie May ng IM. Grabe to, ito na din yung isa sa mga goals, no? Na nagkaroon ng solo billboard sa EDSA. Ilan na ba yung, di ko na alam, updated kinita ni Mentor May. Meron, alam ko, medyo lakpas na yata ng 200M. Tama ba, Mens May? Diba, naka-McLaren. Mahiyain din, sobrang S. Diba? Pero grabe. Di talaga hindi mo masasabi. Kaya wag natin i-judge, no, yung mga nakakausap natin, yung mga itsura din ng mga mentors na nag-start. 'Di ba? Kung ano mo yung beginning mo, hindi pa yan yung ending mo. Kasi sa IM sa totoo lang, napansin ko, yung mga kasama ko na nag-start, grabe iba na yung mga itsurahan ngayon. Pag tinignan mo sila head to toe, walking dream board. Yan, si Mentor Me, si na Mentor P, si na Mentor Aryan. Pag nakita mo yung damitan nila, parang dati pangarap lang namin yun. Pero di ba talaga na-achieve na eh. Kasi talagang yan po ang future. So anyways, ayun. Intro pa lang naman yun. No? Ay, nagpapainit pa lang tayo. Pero are you guys learning? Intro pa lang daw. Ayan. So disclaimer lang po bago natin i-start yung pinaka-main topic. Ayan. Meron lang tayong disclaimer. Kasi baka merong mga masaktan, ayoko pong makasakit. Pero ang topic po kasi natin ngayon ay tawag dito, baka tamaan ka. Hindi kita pinapatamaan, sinabi lang sa akin sa training na sabihin, 'di ba? Kailangan galing sa puso o talaga kailangan ano, direct to the point sabihin natin yung mga kailangan matutunan kasi yan po talaga yung kailangan nating marinig. So disclaimer lang, don't take things personally. But because if you take things personally, it's gonna be personal. Ay, joking. Wala, joke time. English kong pangit. Anyways, game, let's start. So, seryosohin niyo po ako kasi kinakabahan tayo. Anyway, sabi nga dito ni Alvin Toffler, the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. So, ibig sabihin daw, hindi daw yung mga illiterate, yung mga hindi marunong magbasa at magsulat. Kasi di ba sa panahon natin, pag hindi marunong magbasa, magsulat, ay wala na yan, loser na yan, hindi yan maging successful. Pero hindi pala yun. Ang mga ang totoong illiterate sa panahon ngayon, yung hindi marunong mag-aral, hindi marunong mag-unlearn and relearn. Kasi sa business natin, marami po ditong iba't ibang background na pumapasok.
'di ba? Iba-iba pa tayong background, eh. Ako galing corporate, may iba galing estudyante, may negosyante, may full-time mom, may tambay, lahat, lahat, all walks of life. Pero ang kailangan daw po natin dito mag-learn, mag-unlearn, unlearn the things na hindi tugma sa negosyo. Kailangan natin, 'di ba? At mag-relearn ulit. Kasi yung iba, nag-stop na mag-learn, mag-relearn. Dahil feeling nila, alam na nila lahat. Pero doon ka sumablay pag naging ganun yung mindset mo kapag alam mo na lahat. Kasi kapag alam mo na lahat, edi wala. Alam mo na, hindi ka na matututo. 'Di ba? 'Pag hindi ka nagbigay talaga ng time mag-grow yung sarili mo. Kasi totoo sa totoo 'no, lahat po kaming mga mentors, even the top mentors up to now nag-aaral. Nagbabasa ng books, nag-aaral. Kasi hindi naman po kami makakapag-training dito kung di kami nag-aaral at wala kaming alam, 'di ba? So kailangan tayo din po kasi yung nakita niyo pong mga successful testimony kanina is lahat po yun bumabad po sa training. Alam niyo po ba nung nag-start po kami, everyday po yung training sa IM. Wala pong ganitong online, offline. Nagsa-start 7 or 8, matatapos kami minsan 10, 11. Pero ayaw po namin umuwi everyday. Lahat po kami uhaw sa knowledge, sa training. Kasi iba po eh. Iba po talaga yung nababad sa training. Yun yung sikreto, training po talaga. Kaya pag ikaw kinukulit ka ng mentor mo, umattend ka, 'di ba? Umattend ka ng training, kahit paulit-ulit yan, i-master mo yan, umattend ka. Kasi kami ganun nag-start. 'Di ba? Yung mga trainings. Kaya nga ito ngayon ma-discuss ko sa inyo kasi ilang beses ko 'tong topic napakinggan, eh, 'di ba? Marami pong nawala ngayon sa IM, yung mga nung agang nag-quit kasi hindi malalim yung foundation. Hindi talaga nila naintindihan yung pinasok nilang business. Akala nila dito kitaan lang 'no? Pasok ka lang, refer lang just for you. Yun na yun, benta ka ng product. Pero kung gusto mo mabilong sa top 1% na builders ni IM, kailangan mong bumabad sa training. Kailangan mo yung knowledge mo talaga lumalim. Kasi yan po yung talagang masasabi kong pinaka sikreto ng mga mentors, training po. And yan. So, start pa lang tayo. Number 1 pa lang. Anong oras na? Bilisan natin. So, pinaka number 1, no, na step-by-step process. Ito po, sabi dito, you. Sabihin mo nga, you, me, type mo. At ang emoticon, sabi ng emoticon, kanino po nakaturo yung emoticon? Sa akin ba? Yes, sa akin. At sa inyo din, sa ating lahat. So sabi sa emoticon na you, sa iyo, 'di ba? Tayo. Turo mo, hawakan mo yung kamay mo. Parang baril, nakaganon, 'di ba? So sa atin nakaturo, tayo daw yung main focus sa atin. Everything and rises and falls in leadership. So, for example, no, wala ka pang grupo up till now. Sino sisisihin mo? Si upline mo? Si IM? Downline? Crossline? O ikaw? Dito sa number 1 topic, ituro mo lang yung kamay mo dito sa'yo. So wala tayong sisisihin na iba, dapat tayo lang. Kasi yung iba, kaya po nag-quit maaga, sinisi yung upline. Sinisi yung nag-invite sa kanila, sinisi yung company. Puro nakikita negative, walang nakitang positive. Hindi nakita yung sarili nila na dapat sila pala ay mag-improve, mag-relearn. 'Di ba? Kasi madami pong ganun. Puro blame, 'di ba? Sa ibang tao, puro negative. Pero hindi nila nakita, ikaw yung negosyo mo. Mag-login ka ngayon sa genealogy mo. Sino ba yung nakapangalan do'n? Upline mo ba? Downline? Siyempre nakita mo yung downline mo, pero ikaw yun. Account mo yun. 'Di ba? So wala po tayong ibang puwedeng sisihin sa business na 'to kundi tayo, ako, 'di ba? Ako. Kaya po mas madaming nakaturo nga, tama, mentor, Tess Bukay. Nakaturo lahat ng daliri sa'yo 'pag nakaganto ka. 'Di ba? So tayo yun. Negosyo kasi 'to mga mens, hindi po tayo nagbabarkadahan lang. Wala po 'to yung parang discount membership lang. Negosyo. Sabi ko nga 'no, billion-dollar business po yung pinasukan niyo. Malapit na po maging billionaires yung mga mentors dito. So make sure niyo 'no, dapat talagang seryosohin natin kasi
Yung iba, grabe, ang daming hinahanap sa labas. Yung iba nga nasa labas, sa atin lahat nakatingin eh. Alam niyo ba yun? Simula last year, ang dami pong lumipat na mga networkers, mga top networkers, kumikita na ng milyon, naglipatan po sa IM Worldwide kasi nakita nila kung anong meron na ano talaga kakaiba sa IM. Hindi talaga nila makita sa company nila, dito lang. Tayo nga po yung top 1 eh. 'Di ba? Top 1, IM Worldwide. Saan ka makita niyan? So, kailangan po mahalin mo yung company. 'Di ba? Kailangan ikaw, sa'yo ka mag-focus. Yan. So, yan po yung ginawa din natin nung nag-start. I focus on my own growth. Mag-aral, mag-training, magpa-mentoring. Kasi, ayun eh, wala ka naman talagang ibang dapat sisihin. 'Di ba? Dahil ikaw, negosyo mo 'to. Ikaw din naman mag-e-enjoy kapag kinita mo yung gusto mong kitain dito. Kasi tandaan niyo mga mins, pumasok ka sa IM, dalawang klase pala yung mga members dito, no? May pumasok dito, gusto lang kumita. Okay na sila kumita, masaya na sila kumita ng sakto, 'di ba? Pero iba yung mga pumasok dito na hinahataw na gustong yumaman. Type mo nga, ikaw ba yung pumasok, gusto mong yumaman o kumita lang? Kasi kami gusto namin dito yung yumaman. Gusto namin yung magbago yung buhay namin. Payaman kasi dito sa IM, hindi pa hirap. Yayaman tayo talaga dito. Huwag kang mag-settle na okay na ako, kumita naman ako eh. Bawi ko na yung product ko eh. Nag-just for you na ako, okay na ako doon. Hindi ganun yung promise. Sabi nga po no, ni BP, narinig ko sa training niya, ang 3 promises po ni IM Worldwide, number 1, time freedom. Yung magkaroon ka talaga ng oras na hawak mo yung oras mo. Time freedom, yung wala kang boss. Meron ba mga empleyado dito na wala kang control sa oras mo, yung hawak ng amo mo yung oras mo, 'di ba? Wala kang freedom. Ang hirap no pag employed, ganun kasi yung buhay ko before. Kahit naka-leave, meron pa ring trabaho, underpaid na, 'di ba? Yun. So, ang hirap pag walang time freedom. Pero si IM, binibigyan tayo ng time freedom. Pangalawa, financial freedom. Yung hindi mo na problema yung pera. 'Di ba? Yung grabe na yung kahit tulog ka na, tuloy-tuloy pa rin passive income. Yan yung pangalawang promise. And pangatlong promise ni IM is yung makatulong tayo sa napakadaming tao. May magbago yung buhay. Yan yung 3 promise. Kaya ka pumunta sa IM. Kailangan mo maintindihan yan. Kasi 3 yung pangako ni IM. Mahirap pong i-achieve yan sa labas. Galing na po ako sa iba't ibang industry. Hindi ko po yan kayang i-achieve. Lalo na yung financial pa lang eh. Kahit anong kayod ko eh. Kahit ako pa yung pinakamataas posisyon, hindi ko kikitain yung kinikita ng mga top mentors dito eh. Kasi alam ko yung kinikita ng CEO namin sa dati kong work. Naku, hindi naman kaya mag 1 million per month nun. Grabe. Yung top 1 natin, nag-alam ko si Mens, di ba? Before, 5 to 8 million isang buwan passive. Saan ka makakita ng ganun? Financial freedom, time freedom. Di ba? Tapos yung makatulong ka, give legacy, no? Yung maiiwan mo, ang dami mo talagang na-bless na tao. Yun po yung masarap. Di ba? So, yan, we're just getting started. So, eto, ang number 1 daw na kailangan natin sa ating sarili, kailangan daw po nating maging mabait. Paki-type nga po mabait. Mabait. Ayan. Type nyo po mabait. Ay, nawala. Ayan. So, kailangan daw mabait tayo. Kasi, actually, halos, madami po ako naging leader. Sobrang magagaling. As in, magagaling sila. Pagpasok pa lang bulusok talaga, sobrang lupit. Kumbaga sa skills, sa connections, pero nawala na sila. Kasi pag hindi ka talaga babait tapos may attitude problem, hindi ka din tatagal. Ang business po kasi natin tao, 'di ba? Tao, relationship business. Tao yung negosyo mo, relationship. So kailangan talaga maging mabait ka, meron ka talagang genuine heart. Yung pagtulong ba, kahit ano, kumbaga, kung papapiliin ka, mga mens, papapiliin tayo, anong gusto mo maging leader?
Yung magaling pero masama yung ugali o yung mabait pero medyo slow parang sa learning pero mabait? Ako kung papapiliin mo sa 8 years ko dito, doon na ako sa mabait. 'Di ba? Yung mabait talaga, yung tamang taong mabait. Kasi 'pag magaling lang pero hindi mabait at may ugali talaga, lalo na 'pag may greed 'no, or ano, wala kay Lord, ay naku, mahirap po 'yan. Mahirap maging downline, sasakit talaga ulo mo. Grabe po yung sinakit ng ulo ko sa mga magagaling na iba po yung ugali, eh. So, hanapin natin 'no, bago nating hanapin yung mababait na leaders, dapat tayo po mismo, maging mabait po tayo. Number two, obey and listen. As a mentor, as a leader, as an IM distributor, we need to obey and listen. Ito yung iba sobrang hirap dito, yung pagsunod. Obey and listen. Actually, na-training na po to sa manual natin, di ba? Pero inuulit kasi very basic to eh. Important to, very simple lang talaga. Kailangan mo pong sumunod at makinig. Kasi yung iba hirap talaga sa pagsunod, mabait. Pero pag empleyado, sa totoo lang, masunurin ka naman, nakikinig ka naman, wala ka kang choice eh, 'pag may amo ka eh, 'di ba, paswelduhan ka. Pero yung iba pagpasok dito sa IM, hirap na hirap sumunod at makinig sa mentors, sa sistema, ayaw sumunod. Bakit kaya? Kasi dahil feeling nila hindi mo nga boss yung mentor mo, 'di ba? Pero hindi eh, ako po ang naging mindset ko when I start, ayoko kasing mahirapan, gusto ko agad mabilis. Gusto ko yung hindi naman mabilis, pero gusto kong hindi ako mahirapan, yung masundan ko lang. Sabi kasi may system. Ano ba yung system? Sumunod lang daw, makinig. And number three, yes, mentor attitude. Diyan madaming sumasablay. Paulit-ulit to sa lahat ng mentor. Ibig sabihin po niyan, pag may sinasabi si mentor nyo, kailangan yes, mentor. Makinig ka. Sundin mo asap. 'Di ba? Yes, mentor agad. Kasi wala pong sasabihin or gagawin si mentor mo na ikakapahamak mo dito sa negosyo. Lahat po yan. Totoo po yun, lahat ng nag-yes mentor makikita mo nagka-resulta. 'Di ba? Magpa-push ka sa mentor mo. Kasi nauna na yung mentor mo, lalo na pag mentor mo may resulta. 'Di ba? Kasi yung iba, actually lalo na pag mataas yung ano mo, estado mo sa buhay, mas matanda ka sa mentor mo, mas may kaya or ano, 'di ba? Ang hirap sumunod, parang ang hirap magpa-under, ang gano'n. Hindi sila makasunod, nagda-doubt sila. Tapos ang dami nilang iniisip na iba na parang magpapa-mentor pa sa iba, mag-e-enroll pa ng ibang training. Sa totoo lang, hindi mo kailangan talaga yun gumastos sa labas, nandito na po lahat sa loob ng IM. Magpa-mentor ka lang dito, attend ka lang po ng training. Ito pong ISO, kaya po sobrang ginrab ko din 'to na nung sinabi sa akin nung isang araw lang ako yung magte-training. Sabi ko privilege makapag-training kasi lahat po na nagte-training na speaker sa IM Worldwide, hindi po yan by the book na nagte-training na binasa lang, na parang teacher na nag-training lang. Lahat po 'to yung mga may resulta na based from experience yung ginagawa po talaga, yung tine-training. Kaya kailangan makinig ka po sa mentor mo. Yes, mentor po lang talaga is number one secret dito. Kasi may iba po hindi sumusunod sa mentor, pansinin nyo. Kung ikaw yun, time ka lang. Pag hindi ka sumunod sa mentor mo, tapos yung isang kasama mo, kasabay mo, sumusunod sa mentor, mas mabilis resulta, di ba? Mas may nangyayari sa kanila. Mas nakakapag-build ng grupo. Pero yung mga hindi sumusunod, yung mga pasaway, yung matitigas yung ulo, yan. Yan yung nahihirapan. Yan yung tumatagal. Yun yung hindi makabuo ng grupo, ng team. Diba? Kaya dapat always, yes, mentor. Simple lang yan. Ang mindset ko nga po dyan, para akong sundalo eh. Mindset ko po yun, alala ko, singit ko lang yung kwento. Dati nagpatawag yung mentor ko, mentor pitch, no? May meeting, wala namang schedule, pero gabi na kasi yun eh, nagra-running na ako, jogging. Patawag, may meeting biglaan. Ang sagot ko lang, yes, mentor, saan yan? Punta na ako agad, commuter pa ako nun. Diba? Pagdating doon, lakas ng ulan, bumabagyo, cancel daw, eh nandun ako, punta ulit ako sa second venue, ako lang yung pumunta. Ganun po ka yes mentor. Pag sinabi ng yes mentor mo, may meeting tayo, meron tayong ganito, pumunta ka, wag ka na magtanong. Kasi yung iba, tatanungin mo na anong gagawin, ano bang pag-uusapan, doon lang pupunta. Kung tingin nila hindi naman makakatulong sa kanila, hindi sila pupunta, hindi sila
ano, 'di ba, mag-ye-yes. Pero kailangan dito dapat yes lang. Wala talagang basta do'n ka sa tamang mentor, baka kasi mapunta ka din sa maling mentor na iba yung paggawa sa'yo. Kailangan din may discernment. Pero do'n ka sa mga successful, may resultang mentor, mag-yes ka lang. Kasi yun lang talaga, yun yung magpapadali, especially if you're new. Yes mentor po tayo sa mga bago. Makakaasa ba tayo diyan mga miss, mag-yes mentor na lahat, 'di ba? Para magkaresulta na po. Ayan. Saka age doesn't matter. Kahit bata yung mentor mo, i-respect mo yan, nauna yan sa'yo eh. Pag nauna yan sa'yo, ibig sabihin may alam na yan. 'Di ba? Ibig sabihin, alam niya yung ginagawa niya, hindi ka niya dadalhin sa kasasama mo. Saka wag tayo maging pasaway sa mentors natin. Kasi kung ano ka sa mentor mo, yun din yung magiging downline mo later on. Totoo yan. 'Di ba? Pag may ano, kung ano yung ginagawa mo sa mentor mo, 'di ba? Kunyari, no ka ng no. Pag may sinasabi mentor mo, dadating yung time may downline ka, no, 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 hindi siya susunod sa'yo. Mangiinis ka din kasi dapat ma-realize mo, ay ganun ka rin sa upline mo eh. 'Di ba? Kaya dapat talaga kung ano ka, it will reflect down the line. Hmm. So, wag niyo ng experience yun. 'Di ba? Kaya maging mabait tayo sa mga mentor natin. And next, syempre, ito, empty cup. Ay, paano daw kung ang mentor pasaway? Oh, siyempre hindi naman lahat puro downline, may mentor din na pasaway. Pero siyempre, case to case basis po 'yun 'no, 'pag yung mentor. Kausapin mo yung next in line mentor, usap kayo. Communication is the key. Next training po 'yun, ibang topic, but 'yun. Anyways, so empty cup. Empty cup, ito po yung glass of water, kailangan lang talaga 'no, 'wag po tayong acne. Ang hirap po kasi dito, sobrang dami ko ring nakausap, kinotok ko pa lang, ay ayaw na magpa-discuss ng detail kasi alam ko na yan, ganito rin yan, pumasok na ako sa ganyan. Acne, alam niya na lahat. Pero pag tinignan mo yung buhay, hindi pa naman niya talaga alam lahat. Kasi pag alam mo na 'to dapat, yung resulta mo same dun sa mga naunang mga successful na 'no, nakuha mo na yung talagang time and financial freedom pag alam mo na 'to. Pero pag hindi mo pa 'to alam, hindi ka pa kumikita nung kinikita ng mga top mentors natin, hindi mo pa talaga alam. And lastly, siyempre dapat magkaroon po tayo ng sense of ownership. Kasi nga sabi nga 'no, yung pinasok mo dito is your business. Ikaw po nag-o-own ng business mo, hindi mentor mo, downline mo, hindi yung ano, binigay na nga sa ating lahat ng company. Kumbaga system, built-in system, gagawin mo na lang eh. You need to take ownership lang. Pag may nangyari, dapat ikaw, wala kang i-blame na iba. Kasi ang daming ganyan ano, sinisi na sa lahat. Yung iba nga ayoko na lang magsalita, baka may masabi tayo. But yun, kailangan take ownership, 'di ba? So, 'wag po tayo maging ganito. So again 'no, maging mabait. Simple lang pagiging ano, number one sa you. Mabait, obey and listen, yes mentor, empty cup, acne, and sense of ownership. So, coincidence or not, eto tingnan niyo mga miss. If yung A to Z is equals to 1 to 26. Then, ito, grabe to nung naintindihan ko din to, na-amaze ako eh. Knowledge. Ayan. Knowledge. Tapos, yung 11, yung knowledge naman equals to 96%. Tapos yung hard work is equals to 98. So sabi, hindi lang pala, pero kung titignan mo to 96 and 98%, mataas na yung score niyan. Kumbaga sa school, ay, pasado na yan, taas ko na dyan. Pero hindi lang pala knowledge and hard work ang kailangan natin sa business. Hindi lang daw knowledge and hard work yung formula. Ang pinaka-importante ang kailangan daw natin is para mabuo natin yung, kasi yung dalawa hindi naman naka-reach ng 100% eh. Pero tignan to, napaka-lupit nito. Pag inad mo yung attitude, computin nyo later, ang total po ng attitude is equals to 100%. So hindi sapat na may alam ka, magaling ka. Ang pinaka-importante talaga, attitude. Paki-type nga po mga miss, attitude. Kanina nasabi ko na, 'di ba? So, kailangan natin magkaroon ng good attitude dito, good mentor tayo. Kasi mayroon talagang mga leaders sobrang bad attitude. Grabe.
sobrang lahat na lang talaga sinisisi nila sa ibang tao. Kaya hindi talaga sila nagtatagal. Meron ba kayong mga kakilalang gano'n? Yung sobrang galing, pero may attitude problem. Kunyari, konting ano lang, problema lang sa upline, galit na, sinisiraan na, 'di ba? Or kunyari apply niya hindi lang siya na-replyan, 1 minute galit na, ang dami ng sinabi, yung mga gano'n. Di lang nasendan ng link, di lang nasama sa invite sa birthday, yung mga gano'n matampuhin, todo-todo emo, 'yan attitude problem 'no, mga ate, yun 'di ba? So, na-experience ko din kasi 'yan, madami akong downlines attitude talaga, pero magagaling, matindi, matindi talaga yung galing nila pero attitude talaga sablay. Sakit sa ulo 'no, ang hirap. So dun ka na talaga, mas okey na ako dun sa mabait kaysa sa may attitude problem. Kasi ano lang sila, eh, temporary. Hindi rin talaga tatagal, eh. Alam niyo ba sa IM Worldwide mababait, tama ba? Mababait ang mga mentors dito. 'Pag hindi ka kasi mabait talaga at matino attitude mo, hindi ka po tatagal sa IM. Nasubaybayan ko po 'yan sa 8 years. Ang dami na pong nawala. Kasi hindi po sila mababait, may mga attitude, may mga ano, 'di ba, may mga ginagawang bad. Pero pansinin niyo yung mga mababait, 'yan, yung mga tumagal na dito 'no, mababait, kahit matagal, mabagal yung learning, yung growing curve, pero mababait. Kahit matagal, nandito pa din sila. Pansinin niyo sila yung may mga resulta ngayon, 'di ba? Kasi nga yung knowledge and skills, puwede mong aralin 'yan, eh. Madali lang matutunan 'yan, pero yung attitude, ito yung mahirap baguhin, eh. Kasi siyempre iba-iba po tayo ng pinanggalingang background, iba-iba tayong pinagkalakihan. So mas piliin natin maging mabait, mga mens, kung gusto po natin maging successful dito, 'di ba? Kasi mahirap din gawin yung business talaga 'pag may mga pasaway na ano, sabi nga 'no, um eto, bad attitude will ruin your team. Ouch. Nung nangyari 'to sa team ko, eh. Merong ganito, eh. Sira talaga grupo 'pag may bad attitude, may isang kumbaga kamatis na bulok, lahat hinog, may isang bulok na humalo, 'di ba? Mahahawa yung iba, kaya iwas tayo sa mga negative, sa mga bad attitude, 'di ba? Kasi talagang nakaka-ruin po 'yan, nakakasira 'yan. So always, listen to your mentors 'no. Pero eto 'pag may mga bad attitude na leaders, 'wag niyo pong awayin. Intindihin lang natin, ipag-pray po natin sila kasi pagbago siyempre baby pa 'yan, eh, ano pa kailangang intindihin. Mas piliin natin maging mabuti, ayan. 'Yan din po yung natutunan ko, maging mabuti and siyempre yung love. Always with love, with passion 'no. We love them, pag-pray lang, ayan. So, next natin 'no, ayan. A bad attitude is like a flat tire. Parang gulong 'no? Gulong lang, eh, 'no, flat tire. You cannot go anywhere until you change it. So, pansinin niyo 'no, sa mga may kotse po dito, sino po may mga cars? 'Pag naplatan ka po, makakapunta ka pa ba sa pupuntahan mo? Yung ako na-try ko na, hindi ko alam flat na yung gulong ko, naiandar ko ng konti, nakaangan pa, pero hindi ako nakapunta sa pupuntahan ko, 'di ba? Same thing po sa negosyo natin. Bad attitude is like a flat tire. O pero hindi na 'pag walang spare, pero kunyari walang spare, 'di ba? Hindi mo mapupuntahan yung gusto mong mapuntahan dito sa IM, especially yung goals and dreams mo, kapag meron ka talagang bad attitude. Pero yung iba naman bad attitude pero willing to change. Ayun yung importante, willing to change ka. Darating yung time naman na mare-realize mo basta willing ka lang magpa-correct. Especially if your mentors, the people around you is giving you feedback, willing kang magpa-correct ka. Kasi 'pag mahal ka talaga din ng mentor mo 'no, iko-correct ka niyan. Sasabihin sa'yo yung talagang kailangan mong baguhin. Kasi 'pag hindi, 'di ba, walang magbabago sa'yo pero basta willing ka kasi yung iba hirap i-correct, eh,
na nagagalit, nag-iimo. 'Di ba parang, "Hoy, wag na lang 'yan kausapin," mga gano'n. So, accept mo lang kasi para sa'yo yun, para sa growth mo yun. Kailangan natin ng accountability mga men sa business na 'to. 'Pag ikaw lang gumagawa ng business mo, walang nagme-mentor sa'yo, wala kang accountability partner dito, nakakatakot gawin yung business. Kasi hindi mo alam baka iba na yung ginagawa mo, ang layo na sa culture, ang layo na sa sistema. Sayang yung pinaghirapan mo, mawawala yan 'pag wala kang accountability. So again, attitude is everything. Binabaran ko lang dito kasi isa yan sa pinaka-important po yung attitude. So hopefully po, no, naintindihan po natin. And next, GLLLA. Ito, BP to no, si BP Aika. Good learning, listening, and lecturing attitude. Ano po ibig sabihin nito? Kailangan ano tayo, magaling tayo mag-aral. 'Di ba, 17 years po tayo nag-aaral college. Ako din po, no? Ako 18 years kasi nagpalit ako ng course eh. Pero inaral ko yung nursing. Kinabisado ko yung mga books. Hindi ko naman na-apply pagka-graduate ko. Hindi naman ako kumita nung 17 years na nag-aaral. Pero dito dapat kailangan, kung ano sipag mo mag-aral nung nag-aaral ka, dito mas matindi kasi 3 to 5 years lang po tayo mag-aaral. Aralin mo, masterin mo, talagang solid learning. Yung listening din. 'Di ba yung pakikinig, marami nag-aaral pero hindi po marunong makinig. Uma-attend pero hindi talaga nakikinig. Huwag tayong gano'n. Kasi alam mo yung umattend ka ng training ngayon, nandito ka, isa ka sa 509, pero hindi ka talaga nagli-listen. Baka may ginagawa kang iba. Sayang yung pag-attend mo. Kailangan nakikinig ka, focus, 'di ba? Yun yung good learning listening. Tapos lecturing, dapat nagno-notes. I-ano mo yung tumatatak sa'yo. Hindi mo naman kailangan lahat eh. Screenshot mo, i-note mo. Kailangan may tumatatak. Kasi sayang po yung learning kung hindi mo nililisen. Hindi mo pinapakinggan talaga, hindi mo ina-absorb, and hindi ka rin nagno-notes. Kasi ink is better than think. Diba? Ayan. So guys, are you learning? Type nyo naman po, I am learning. Okay naman po yung sinasabi ko. Hopefully natututo tayo, no? Ayan. So next natin, learn. Okay. Learn. Ito po, basic na basic, learn. Paulit-ulit, learn. Basic networking skills. Ito pong nandito na may check, ito na po yung susundan nating aralin. Actually, ito na po yung step by step. Huwag po tayong ma-overwhelm, especially sa bago. Ang dami namang aaralin. Hindi po namin sinabing aralin mo to ng isang araw. Kami po inaral namin to ng years. 'Di ba? Step by step. Aralin mo to sunod-sunod kasi hindi naman yan papasok agad sa isip mo sa isang attend mo ng training eh. Yung inviting, setting appointment, 'di ba tinuturo 'yan? Actually lahat naman ng team may mga mini trainings pa sa sub-teams eh. So attend ka lang para ma-master mo. Tapos yung ABC role, presenting, sharing, closing the deal, follow up, encoding, manual, mentoring, training, Facebook lahat po 'yan actually tinuturo na. Ang masaya sa IM, libre po lahat 'yan. Mentor mo, alam yan, magpaturo ka. Kailangan lang i-apply mo. Kasi learn the business the fastest way you can. Then you will earn. Pag hindi mo po ito inaral, hindi ka talaga dito kikita. Huwag kang forever umaasa sa mentor mo na siya lagi nagte-training sa grupo mo. Kailangan ikaw din. Ako po dati, takot talaga ako mag-training eh. Yung tatayo sa stage, sa harap. Pero walang choice, kailangan ko mag-training sa grupo ko, hindi kasi lalaki grupo ko eh. Wala yata ako nakitang malalaking grupo dito na hindi nagte-training na walang alam. So ito po yung mga dapat nating aralin. Basic po yan, sistema na po yan, ipa-follow nyo lang. Kailangan lang paulit-ulit nyong gagawin. Yung pagte-training ko ngayon, hindi po ako ganito nung umpisa. Tanongin niyo po yung mga mentors ko. Meron po akong fear, nangangatog ako, nagdadahilan ako pag training, ayoko, magno-no talaga ako. Pero ngayon, go. Kasi naano ko na na-adapt ko na natutunan na natin ilang taon na 'di ba? Give it 3 to 5 years mga mins, yung pag-aaral dito. Compare mo sa 17 years na nag-aaral ka ng estudyante ka, ang layo. Hindi ka pa kumikita dito nga yung aralin mo lang 'to, habang inaaral mo kumikita ka na eh. Pero mas the more na maraming alam, mas the more na malaki yung kikitain mo. Okay? Again, knowledge, if you know more knowledge, you will learn, 'di ba? Dito tayo more magkakaroon ng learning.
And syempre, kapag, ayun, balik natin, mali pala. Kailangan natin ng knowledge kasi kailangan natin magka-edge. Lahat po ng may knowledge sa IM Worldwide, may edge sa business. Kasi pag may edge ka, may knowledge ka, dun ka magle-learn and dun ka po kikita. Kasi hindi ka pwedeng kumita dito nang wala kang alam eh. Sa umpisa lang siguro, 'di ba, pag nagpatok ka, pero hindi. Ang kumita talaga dito yung may alam, yung may edge, yung may learning, 'di ba? So sa learning, ito, number one, sin. Isa sa sin, pride. Kailangan i-remove po natin yung pride natin. Marami pong ma-pride. Ayaw maging humble, especially in learning. If you come from mga high background or ano, 'di ba, may kaya or what, kung ano man, kailangan pagpasok mo dito talaga maging humble ka. Kasi mahirap po pag ma-pride, no? Hindi ka po talaga magiging successful. Mabilis po yan i-remove ni Lord sa'yo pag wala po tayong humility. So let's all be humble. And syempre, non-stop po ang learning. Hindi ibig sabihin na alam mo na yung topic na to, na-attenda mo na, tapos ka na dyan. Hindi, paulit-ulit. Kasi every speaker, iba-iba po yung tinuturo niyan. May iba-iba kang mapupulot sa bawat speaker. So dapat wag po din tayo mamimili ng trainer. Dapat attenda natin lahat. Okay? And sa learning, ito po yung mga ina-advise po na books, no? Number one book, yung Law of Leverage. Available po to sa office. Must read book po yan. Law of Leverage. Siyempre, promote natin, no? Ito rin. Dapat para maging mabuting networker ka. Yung book po ni Press, I Am Networker. Diba? Napakaganda yan. Nandun din po yung journey niya sa pag-network. Unique book, yung DISC book, para po makapag-build ka ng tamang grupo, tama yung pag-handle mo sa bawat personality. Nandyan po, unique book. Tapos, attend trainings, mentoring, YouTube, diba, yung mga trainings, lahat naman yan, lagi po may training, Monday, Friday, Saturday, no? Tapos Saturday, naka-online para po sa lahat, open to all. Tapos, attend po tayo sa office, offline training. Iba po kasi pag personal po tayong umattend sa office. Punuin po natin, ang ganda po ng training rooms natin. Marami po tayong mga speaker na magagaling. And syempre, mamiso. Yung mamiso po, ito po yung pag nasa office ka, huwag kang tahimik. Kailangan lumapit ka sa mga mentor doon, mamiso ka. Ibig sabihin po noon, mag-interview ka ng mga mentors, di ba? Magtanong kung ano ba yung mga dapat mong itanong sa kanila, kung yung kanilang journey, 'di ba? Kasi pag nasa office, ang dami mo pong magagawa. Hindi porket wala ka lang invite, di ka na mag-office, may to ka lang, doon ka lang mag-office, hindi, punta ka doon. Ang daming mga mentors doon, matututo ka. Yan po yung ginagawa natin nung nag-start kami. Mami, so dapat wag ka pong mahiya kasi mababait po yung mentor sa IM, lahat po sinishare. Kahit hindi mo ko kagrupo, hindi mo kalinya, open po kami magturo sa lahat. And again, sabi nga dito, knowledge applied equals income. Pero hindi, may sinabi dyan sino nga to? Ernie Baron. Sabi ni Ernie Baron, ano yon? Type nyo nga ano po yung sinasabi na sikat ni Ernie Baron sa knowledge. Ayun, knowledge is power. Diba? Kasi yung knowledge yun po talaga yung power. Okay. Balikan ko lang, may tanong si Mentor Neptali. Ano daw yung mamiso? Mamiso is mamimiso pa isa-isa. Magtatanong ka pa isa-isa sa mga mentors kung sino yung makita mo. Mamimiso ka. Parang kinukuha na mo sila ng piso, kinukuha na mo sila ng information or knowledge nila. Interview. Learn from them. Kumbaga, as yung journey nila, magtanong ka, kunyari, nahihirapan ka sa inviting, o magtanong ka dun sa mentor na isa. Itong isa na to, ang galing mag-closing, magtanong ka dun. Yun po yung pamimiso. Okay? So yun, yes, knowledge is power. Sabi nga po ng ating the late Ernie Baron. Ayan. So, ang knowledge po natin, depende kung gaano kalalim yung knowledge mo sa business. Ikaw ba, masusukat mo ba yung knowledge mo sa IM? Alam niyo ba yung way para malaman mo yung gaano ka nakalalim sa network marketing? Ang sagot dyan, i-check daw natin yung income natin. Ouch. 'Di ba? Doon malaman kung gaano ka
at hindi yung knowledge mo. Pag maliit yung income mo, yung cheque mo, ibig sabihin mababa pa yung alam mo sa negosyo mo. Pag malaki yung income mo, ibig sabihin, yun yung equivalent ng knowledge na ina-apply mo. Kailangan yung knowledge po ina-apply. Kasi without application, walang kwenta yung knowledge. Application is the name of the game sa knowledge. Okay? So yun nga, ito, nakwento ko na kanina yung school, di ba? Sipag natin mag-aral, lahat po nang graduate dito. Oh, by the book pa, aral, di ba? Sa atin, 3 to 5 years mo lang aaralin tong IM Worldwide, pero babaguhin yung buhay mo, maaabot mo yung pangarap mo, hindi mo ba aaralin? So, aralin natin, di ba? And syempre, compare naman natin siya sa salary ng mga graduate, no? Ako, noong unang salary ko yata, 18,000. First job ko. Oh, makakabuhay ba yon? Di ba hindi? O ngayon ba? Di ba? So, pero sa IM, kahit inaaral mo pa lang, pero yung income dito hindi comparable dun sa pinag-aralan mo ng 17 years, malayong malayo. May kakilala ka ba na, ito mga mes, not against school naman kasi graduate po ako, BS Nursing, no? Matagal din po ako nag-aral, tinapos ko yan, 17 years or more. Pero, hindi po talaga yung totoo reality, lalo nandito ko sa Philippines. Ang liit po ng sweldo, kulang. 'Di ba? Pero, nahirapan tayo mag-aral, 'di ba? Pasok tayo ng pasok everyday, pinapasa natin lahat ng requirement, sumusunod tayo sa teacher. Lahat. 17 years yun. Ano yung future mo after mo magtapos ng pag-aaral? Ang dami ko nga kakilala, valedictorian pa, pero minimum wage earner. Yung iba, wala pang trabaho. Hanggang ngayon, may kakilala ko. Hanggang ngayon, wala pang bahay at lupa, walang kotse. Pero, tindi mag-aral noon. Sobrang talaga, talino. Sa IM, 3 to 5 years lang, mag-aaral tayo. Hindi nyo pa seryosohin. Yung iba, tamad na tamad mag-attend ng training. Libre na nga. Tapos ngayon, promote ko na po, may ISO. Oh, early bird, mag-enroll na, magbayad na tayo early bird kasi grabe po yan, once a year lang. Yan na po, lahat ng speaker dun, yun na yun, kailangan mo mapakinggan. So, dapat dito maintindihan natin, yung pag-aaral dito sa IM, ito yung pagpapayaman sa'yo. Kaya wag na wag niyo pong skip yung training. Ito na po yun. Ito talaga. 'Di ba? Tapos online na lang naman yung ibang training. Attend po tayo, seryosohin natin. Siyempre, yan. Next na tayo. Are you learning? Ayan, no. Sana okay naman tayong lahat dyan, mga mens. Inom lang tayo. Pinagpapawisan na ako. Siyempre, pag tayo nag-learn na wag mong kakalimutan mag-teach. Ito yung sigurong mali ko din nung nag-start. Hindi pa ako magaling mag-teach. Yung magturo. Kasi importante daw na kung ano yung natutunan mo, dapat tinuturuan mo sila. Kasi before, ako lang magaling. Totoo yun, nung nag-start ako, ako lang magaling. Hindi kasi ako nagtuturo, ako lang din nagtotok. Kasi na-master ko yung pagtotok, pagko-closing. Pag may invite sila, imbis na nakailang talk na ako sa kanya, i-push ko na siyang mag-talk, hindi ako na lang, hindi niya mako-close yan. Wala akong tiwala. Parang hindi niya kaya, sayang naman, pay na. Ganun yung mindset ko dati. Ako, wag niyo po akong gayahin. Mali talaga. Dapat pala duplication. Kung ano yung galing ko sa pagtotok, sa pagtuturo, pagko-closing, dapat tinuturo ko na agad para naduduplicate ako. Kailangan ituro mo agad. Pakitype nga po sa chat, agad. 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 Now na, 'di ba? Agad. Type niyo po agad. Kailangan pag meron ka daw natutunan, parang ngayong gabi natututunan mo ngayong training ko, turo mo agad. Ipasa mo agad. Mabilis ka dapat agad magturo. Kasi yun pala, yun tayong sikreto sa knowledge. Sayang yung pag-attend natin ng mga trainings na sa atin lang nakakulob dito, hindi mo naman nalalabas, natuturo. 'Di ba? Hindi yun. Kailangan yung wisdom maipasa mo. Pasa mo agad. 'Di ba? Agad. Kasi ako, yan yung natutunan ko sa mentor ko eh. Ang galing nilang mag-training eh. Pinapasa agad nila. Ang bilis. Pag merong, kunyari, nung linggo, meron tayong announcement, may mga pa-incentive,
pasa mo agad, turo mo agad paano ihip. Kasi baka yung ibang leader mo hindi pa naintindihan, turo mo agad. Ako gano'n, 'pag meron akong gano'n, meeting tayo, turo mo agad, 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 dapat gano'n. Kasi sayang. So eto po, ayan yung mentor ko 'no, si Mentor Peach. Malupit yan, isa sa malupit na speaker, trainer ng IM. Magaling po talaga. Diyan po ako natuto. So pasa agad, teach natin, no? Yan. What you've learned, you teach. What you've learned, you teach. Sa business, sa employment, ano ang tawag doon, hindi mo pwedeng i-teach, di ba? Pag negosyante ka, malalaman nila yung sikreto mo. Sa IM, kabaliktaran. Dito, hindi mo pwedeng ipagdamot yung natutunan mo. Kailangang i-teach mo. Kasi everything that you are, you pass it down to your downlines. Kung ano ka. Kaya nga minsan, no, yung talagang grupo, reflection ng leader eh. So, kailangan talagang ipasa mo. Turo mo agad. Blessed tayo kasi ang gagaling na talaga ng mga mentors natin dito sa IM, lahat ng top mentors, lahat sila nagtuturo. Hindi sila madamot sa knowledge. Hindi rin tayo yung mga may mentors na by the book lang, kumukuha lang ng speaker na magaling lang by the book. Hindi. Lahat ng tinuturo by experience, applied experience, yung may resulta. 'Di ba? Kaya talagang nakaka-empower kasi alam natin yung ituturo nila, yun na yun, gagayahin na lang natin. Kaya we're so blessed. Baka sabi nga mga we're so blessed. I am blessed. 'Di ba? Thank you mga mentor sa mga nagtuturo sa atin. Yun. At yung mga mentors dito pag nag-training hindi naman bayad eh. 'Di ba? By passion na yan, out of ano na yan, generosity. Giving back yan sa company yung pagte-training eh. Kasi gusto natin lahat po umangat dito, lahat maging successful. Kaya open tayo magturo sa lahat. Diba? Yan. So ang next natin after teach, malapit na po tayo, duplicate. Ano po ibig sabihin nito? Mag-duplicate ka. Mag-duplicate tayo, mga mens. Parang susi lang, oh. Kailangan may duplicate ka. Di pwedeng walang duplicate. Ang goal natin kasi paramihin natin yung sarili natin eh. 'Di ba? Hindi pwedeng tayo lang ng tayo yung magaling. Pag ikaw lang yung magaling, mapapagod ka. Nangyari po yun sa akin, napagod na ako. Ako lang ng ako, nagtotok. Hindi ko na kaya kasi sunod-sunod na lahat yung patoks, mga pa-meeting, 'di ba? Ayan. So, pansinin niyo po dito, no? Ayan, no? Kailangan, kung ano ka, yun din yung makopya ng leader mo. Kunyari, magaling ka mag-talk, mag-closing, dapat mapasa mo sa grupo mo yun. Kailangan mo mapasa. Kailangan magaling ka mag-duplicate. Ito yung pinaka-best example. Ito, balik ko lang dito. Ito si Mentor May, no? Ating Crown Diamond. Si Mentor May, yung grupo nila, di ba, yung mga core leaders. Sa tingin nyo ba si Mentor May, yung mga leaders na hindi marunong mag-talk? Di ba yung mga leaders niya, lahat marunong mag-talk, mag-closing, mag-training, mag-mentoring. So, kailangan bumuo daw tayo ng mga ganong leaders. Kailangan nating magturo, kailangan nating makakreate. Mentor Peach, lahat din ng core ng MVP. Magagaling din yung leaders, lahat marunong, lahat ng basic alam gawin. 'Di ba? Kailangan daw po talaga nating mag-duplicate. So, ito yung example no, dito sa duplication. For example, ito, scenario to na nangyari sa akin when I started. Marami akong talks na nagkasabay-sabay sa isang araw. For example, ito yung meetings mo. 3:30 PM may talk ka kay Liza Soberano, o 'di ba? 5 o'clock Greenbelt, Piolo. 4:30 Trinoma. Lahat yan magkakadikit, iba't ibang lugar. Ikaw lang marunong mag-talk sa grupo mo. Wala kang tinuruan sa leaders mo, lahat yan. Lahat yan pang Jade Market, yung mga high market. Kailangan talaga i-one-on-one puntahan. Oh. Paano kung ikaw lang yung magtotok? Oh. Sino pipiliin mo diyan? 'Di ba? O kunyari may few leaders ka, kaso lang hindi mo naturuan. Pinapunta mo yung isa mong leader kay Liza, yung isa kay Heart, ako syempre kay Piolo. Kaso hindi mo sila naturuan, hindi nila na-present ng maayos. Paano kung si Heart Evangelista pala yung next power leader, kaso hindi natok ng maayos? Sayang, 'di ba? Masasayang hindi mo mapupuntahan tong lahat. Isa lang talaga yung kaya ng katawang lupa mo. Pero kung ikaw ay nag-duplicate,
'Di ba? Nandito ka kay Piolo, yung isa mong leader magaling na ring mag-talk kay Liza, yung isa kay Heart. So at least lahat, 'di ba, na-talk walang masasayang kaysa yung ikaw lang lagi, 'di ba, wala kang naturuan. So nakakasunod po ba mga ments? Duplication? We need to duplicate po, no, para po tayo ay mapabilis sa negosyo natin. So, ayan. Okay. Direct selling versus network building. I-clear ko lang po ito. Sa sobrang ganda po ng marketing plan ni IM Worldwide, especially sa direct selling. Grabe no, 50% discount. And lalo na ngayon, ang gaganda ng ang bestseller po ng product natin, lalo na yung ating gummies, barley gummies, mabenta. 'Di ba? Laki agad ng kita sa direct selling. Sa sobrang ganda po ng direct selling ni IM at ang ating network building, yung iba, kumbaga, na-focus sa direct selling. Wala pong masama sa direct selling kasi part po yan. Pero iba po yung network building. Direct selling is ikaw yan, personal mo yan. Ikaw lang yan. Pero yung network building is building people. Grupo na to. 'Di ba? Tao-tao. Hindi madali, pero ito yung long term. Ito po yung magbibigay sa'yo ng passive income. Ako po, magaling po ako magbenta. Pansinin nyo, seller po talaga ako, maraming binibenta, 'di ba? Eh, talaga ako magbenta eh. Pero gusto ko rin naman talaga lumakas sa direct selling. Pero kasi na-mindset ako, naintindihan ko, network builder po tayo, hindi po ako selling-selling lang. Pero nagsisell po ako, don't get me wrong ha. Pero network building po talaga. Pero kailangan nyo lang po talagang i-maximize. Pero syempre sa umpa, nag-aano rin po tayo, maano ko dito direct selling, no? Kasi ang ganda po ng system eh, just for you eh, di ba? Kapat ka lang, bonus ka eh. So, pagsabay nyo lang. Wag lang po tayo mag-focus sa isa. Kasi ang goal po natin sa networking, duplicate. Ito po, duplication. Kailangan dumami tayo, magpa-duplicate tayo. Yeah. Wag lang po din tayo mag-focus pala sa direct lang ng direct para maka-just for you. Masaya na mag 300,000, 60,000. Lalo ngayon may hope package, 1.7 million. 'Di ba? Kaya naman talaga eh, meron eh. Pero huwag kayo mag-focus lang sa just for you. Kailangan i-duplicate nyo sila, turuan nyo sila. Magsa-stop kasi yan. One-time commission lang po yan yung just for you. Mabilis po yan mawala. Pero ang goal mo is i-build, duplicate, mag-build ng network. E paano kung lahat yan nag-just for you pero nagbi-build din? Ay, mas masarap yun, di ba? Kaya po dapat sabay. Kasi wala pong pinagkaiba yung direct selling. Di po siya yung benta-benta lang ng product. Di ba? Hindi lang yun. Kapag direct ka lang ng direct referral, ikaw yung pinakamadaming direct referral, kunyari, di ba, top direct seller, malaki kita mo naman doon. Kaso, hindi ka nag-network building. Direct seller ka nun. Wala kang tinuturuan, hindi ka nag-training. Mapapagod ka. Kasi paulit-ulit non-stop ka magdidirect. Basta ang pinaka-main goal po natin, bukod sa pagdidirect, network building. Turuan natin. So ito lang po yung tinuro din sa amin ng mga mentors ni na BP ni na Pres. Wag tayo, tawag dito, ayaw natin mapagod ka, ma-burnout, kaka-direct-direct mo lang. Goal po natin, network building. Type nyo po, network building. Network building. Ang goal po natin is mag-build ng network. Okay? Network building. Kahit isa lang downline mo, dalawa lang, turuan mo agad. Lalo na nagbibigay ng time, willing to learn, may pangarap yan. Turuan mo agad. Padami ka, dadami din yan. Lahat naman po kami nag-start ng walang downline, nag-start lang sa isa, dalawa, ngayon lumaki na. Kasi nagtuturo po tayo, nag-aaral, nagbibuild tayo ng network. Okay? Huwag ka lang magsasawang magturo. Yung mga willing, syempre, hindi lahat willing. Doon ka mag-focus sa willing. Okay? So, 4 steps sa duplication. I do it. Sa umpisa po ito, mayroon tayong tinatawag na 5-year plan. Kaya po, bigyan nyo ng 5 years yung pag-aaral sa IM, pag-build. No? 3 to 5 years or more. Depende kung talagang solid ka nakafocus. First step is I do. Ikaw po talaga lahat sa umpisa.
Paano ba mag-duplicate, 'di ba? I do it. Pakita mo sa kanila, you do the work. Kaya hindi siya madali din maging mentor, no? Kasi ikaw muna sa umpisa. Kasi ano eh, yun naman talaga eh. Kailangan muna nilang kopyahin ka. Panoodin ka nila. Simple lang po to, pero yung iba dito po nagkakamali. Kasi yung iba puro I do na lang. I do, I do. Hindi nagpapawatch. Kailangan lagi ka pong may bitbit, may kakadi ka. Meron kang dinuduplicate. Pag lalabas ka, magsama ka ng leader para I do it, they watch naman. 'Di ba? Third naman is you do it, paggawa mo na sa kanya, pero nandun ka pa rin, nanonood ka. Kasi kailangan mong subaybayan ng progress eh. Ibigyan mo ng feedback eh. 'Di ba? So, kailangan nandun pa rin si mentor. And number 4, you do it with someone else. Pag alam mo na, kaya niya na, siya naman gagawa sa iba. Yan na po yung nakakapag-duplicate na tayo ng tama. Kasi ginagawa na ng leader mo down the line niya. And mapapasa na siya pababa. Duplicating na siya. Ang galing, no? Simple lang, pero di masundan ng iba. Kaya kailangan follow lang po natin tong step na to. Okay? Kasi darating yung time, kailangan dapat nagagawa mo na yung pagduduplicate nang wala na yung mentor mo. Pinalipad ka na niya. Isa ka ng agila, lumipad ka na mag-isa. Nandun pa rin si mentor, syempre update pa din kayo. Connect pa din. Kasi again, monkey see, monkey do. Kung ano ka, yun yung gagawin ng leaders mo. Kaya, kailangan pakita mo muna. Show, you do it, you show them, di ba? Kasi ang totoong leader pinapakita, hindi lang puro salita. Pinapakita sa gawa. Ayan. So ito no, yung nagsa-start po kami. Ito yata yung first talk ko. Ay, grabe to. Kasi yung upline ko, biglang umalis, may emergency, may ito-talk. Walang choice. Ako na yung naiwan. Alam nga namang iwan ko yung invite. Ako na po yung nag-talk. Sa daming beses ko nang kakashadow sa kanya, alam ko naman, iniwan niya talaga ako dito eh. So ayan, nag-talk ako. At good news, first talk ko on the spot po yan, gold package. 'Di ba? Grabe yan. Kasi talagang walang choice eh. Kumbaga, sabi ko sayang naman kung hindi ko itutok. Pero dahil po sa ating ano na, pag-aaral no, natutunan na natin mag on the spot. First talk on the spot. Grabe. Ayan. Tapos ito yan, trainings, 'di ba? Mga mentoring, bonding. Ito yung asawa ko, first talk niya. I do it, 'di ba? Then, you do it, I watch. Ganon. Hanap ka ng aasawahin mong leader. Yung sa akin, literal ko lang inasawa. Ayan, naging asawa ko po kasi yung direct ko. Ayan, si Mentor Nico. Pero hindi po lahat ganun Basta kayo yung mentor. Ayan. Next, okay, malapit na po tayo. Delegate. Ano ibig po sabihin ng delegate? Means to mentor. Mentor. To mentor. Delegate means to mentor. Diba? To entrust a task or responsibility to another person. So, big sabihin, bigyan nyo sila ng gagawin. Diba? Yung leader mo. Kailangan pagkatiwalaan mo yung leader mo sa isang task. Pagkatiwalaan mo yung downline mo. Ito mahirap to, no? Sa akin dati, nahirapan ako mag-delegate kasi parang feeling ko hindi niya pa kaya. Pero minsan talaga kailangan mo mag-delegate para matuto sila. Kasi ang role po ng isang mentor, ang mentor, no, is to guide, teach, support, and encourage. Okay? Kasi yun talaga yung mali ko before eh. Medyo hindi buo yung tiwala ko sa downline ko. Parang ang hirap naman na bigyan ko siya agad ng kunyari, patukin. Eh, feeling ko hindi niya pa kaya. So parang pinatagal ko yung growth niya. Mali pala talaga. Dapat, kahit hindi mag-pay-in yung first talk niya, okay lang. At least natuto yung leader ko, yung downline ko mag-talk. Kasi pag hindi ko siya tinuruan, kailan siya matututo? Ako lang ng ako. Hindi ka nag-duplicate kasi hindi ako nag-delegate. Hindi ako nag-teach, di ba? So kailangan lang natin pagkatiwalaan yung mga downlines natin mag-talk sa invite nila para at least matuto sila. Wag natin i-focus lang yung pay-in. Di ba? Ganun kasi ako dati. Pero wag yung ganun. Dapat magtiwala tayo sa kanila kasi dun po sila matututo. Okay? Kailangan sila na yung mag-talk. Push nyo sila. I-push nyo. Tapos kung ikaw yung leader, ikaw yung downline, magpa-push ka sa mentor. Wag ka mag-no. Pag
in-entrust ka na ng mentor mo, nag-delegate sa'yo na ikaw yung na mag-talk, ikaw mag-host, mag-training. Ibig sabihin, alam niyang kaya mo. Magtiwala ka, gawin mo. Yes, mentor ka lang. Okay? So, trust your downlines. Teach the application part. So, kailangan talaga, no? Kailangan magaling tayo magturo. Tapos, do not rob his chance to become a leader. Kasi yan, marami talaga yung iba nararab yung chance na maging leader yung downline nila kasi sila lang nang sila. It's all about them. It's all about me. Diba? So, wag pong ganon. Kailangan tayo po yung light. They will follow. We lead the way. We show the way. Diba? Ayan. So, next natin. Ayan, patapos na po. Ang next po natin is multiply. Multiplication process na. Okay, grabe. Ano ibig sabihin ng multiply? So, ito po yung mga iba't ibang team sa IM Worldwide. So, ang goal po natin, darating yung time, ganito po tayo. Ikaw na po yung nagmumultiplication, di ba? Meaning, nagmultiply na ikaw from ikaw, dumami ka na. Di ba? Kasi hindi natin talaga kaya mag-isa eh. Kailangan natin magpadami para dumami po tayo. So ito for example po, may kwento dito sa multiplication. Dadating talaga yung time dadami na yung leaders mo. Mahirapan ka na din gawin yung ibang mga kailangan mong gawin. For example, yung pagpapaship po. Ayan. Actually, isa din sa talagang magaling nakaisip ng idea si Mentor Marlon, no? Meron silang ginawang sistema sa team nila na meron talaga silang kinukuhang tao or parang ginawa na din nilang sa team na merong magpapaship, hindi na sila. Kasi yung iba talaga sila pa yung nagpapaship. Pag kaya pa ng oras mo, no, kung isa pa lang naman binibuild mo. Pero pag madami na yan, mas i-push mo, hindi na ikaw yung magpaship, i-delegate mo na, magbayad ka na ng tao. Kasi sayang yung time, imbis na nagpo-prospecting ka, nagdi-DR ka, nagme-mentoring ka, napunta yung oras mo sa pagpapadala sa DHL, LBC, JNT, ubos oras. Di ba matagal po magpadala? Mag-unboxing. Ako po, meron akong hinahire mag-unbox. Pag wala naman talaga akong ibang tinututukan, ako yung gumagawa. Pang market ko din. Pero hindi po dapat laging ganun. Kailangan mo talagang mag-leverage. Okay? So next natin, syempre multiply. Ayan no, kailangan talaga magpadami tayo. Kasi after nun, doon na po dadating yung ating big network. Yan po yung ultimate goal. Magkaroon tayo ng big network. Yung meron kang leader sa bawat probinsya sa Pilipinas, sa bawat bansa na meron tayong IBC at wala pang IBC, magkaroon ka doon, di ba? Goal po natin magkaroon ng ganitong big network. Okay, kasi ang goal po pag nagkaroon tayo ng big network, magkakaroon po ng solid income. May ibang mga members, malalaki agad yung income sa umpisa. Siyempre, di ba, meron din tayong just for you. Solid income agad, manlaki. May nag-million, kunyari naka-refer kang 16 Jade, o 1.2 million agad yun, apat na just for you. Pero hindi pa yun solid income kasi just for you yun. Hindi yun yun talagang galing sa network building pa na talagang passive. Kasi kung titignan nyo dito, no, sample income ng isang mentor, ito po yung solid income na may solid team ka. 'Di ba? Kasi makikita mo dito wala nang mga direct, no? Pero para daw malaman mo na may solid team ka na, try daw natin, no, mga mens, tumigil ng 1 month, 2 months, 3 months, 6 months. Mag-stop ka. Tignan mo kung may income ka pa. Tignan mo kung gumagalaw pa leaders mo. Kapag wala ng income at wala nang gumalaw sa leaders, ibig sabihin, hindi pa solid yung grupo mo. 'Di ba? Doon mo malalaman kung solid na yung grupo mo. Kung may big network ka na. Yun yung test. Ayaw natin yun, no? So gusto natin, goal natin sina Mentor May, sina Mentor Peach, kahit wala na pong direct minsan, 'di ba? Nasa bakasyon. Kasi lately, 'di ba, sunod-sunod travel, pero grabe solid pa rin yung income. Hataw pa rin yung grupo nila. 'Di ba yung mga mentors na nagbabakasyon minsan, hataw pa rin yung grupo nila. Ibig sabihin, solid na yung na-build, nakapag-duplicate, tuloy-tuloy na kahit wala yung mentor. Yun po yung goal. 'Di ba? So ito, no, grabe, no, kung titignan nyo, yan po yung mga passive income pag solid builder ka. Wala pong mga direct referral, oh. Walang lahat po galing lang po sa sales match, check match, residual. So ibig sabihin,
team sales yan. Solid na po yan, no? Ang tindi po niyan. 'Di ba? Ito, tignan nyo, 1 week, may 1 week, 979, 255, 401,000. Sarap ng ganito. Passive income because of building solid team. Maliit pa po yan, di ba? Yan po yung pandemic pa to eh. Pero ngayon, grabe, mayroong 2 million na nga sales match 1 week eh. Na-achieve na po yun eh. So, yun po yung step by step ng ating training ngayon kapag nagawa natin ng tama. Diba? And syempre, papunta na po tayo syempre sa big dreams kapag nakapag-build tayo ng solid network. Ano ba yung mga sample ng big dreams natin? Ito, yung mga nakuha ng mga mentor natin. Ferrari, Lamborghini, house and lot, mga properties, nagpapa-incentive na ng travel sa team. Yan po yung big dreams, di ba? Marami ka na talagang maabot na pangarap mo. Eh, dati pinapangarap lang namin to lahat. Eh. Ngayon, na-achieve na nila eh. Tayo na yung next, di ba? Di ba? So, yung mga house and lot, di ba? Grabe na po yung mga naglalabas ngayon. Ang dami, si Mentor JC Yap. Meron na ding house and lot. Nakaka-inspire na nakakayak yung niya, kwento niya nung Sunday. Pero grabe, no? Kaya po talagang imposible eh, sa IM Worldwide eh. Yung mabibigay mo talaga yung buhay dun sa mga mahal mo sa buhay, yung buhay na deserve nila. Especially sa parents, sa mga anak natin. So talagang ito po yung goals. Yan. Yung coach, hindi naman tayo materialistic dito, no? Pero what if talagang bibigay sa'yo ng libre, di ba? Sobra-sobra na. Di ba? Simple lang naman po talaga yung mag-IM Worldwide. Simple lang. Hindi siya madali, simple lang siya. Pero kung nandito ka na, mangarap ka na, todo mo na. Todo mo yung pangarap mo. Kasi nasa harap na natin yung mga pangarap natin, nakuha na nila eh. Nakuha na ng mga nauna sa atin, ng mga mentors natin. So, i-goal mo na lang. Kunin mo na lang, di ba? Binigay na nga ngayon, may libreng, may shopping, may cash incentive, may gadget, luxury. Di ba? So, pangarapin natin, kunin natin yung mga pangarap natin, mga mentors. And last na, no? Tapos na. Time freedom. Ito, mga mentors, natutour na nila yung mga parents nila sa ibang bansa. Ito, si Mentor Peach, kasama niya yung mama niya sa Holy Land, si Mentor May, sa iba't ibang bansa, Europe, di ba? Sina Mentor Chris, sina Mentor Marlon, Mentor Arian, sina Mentor, dito, Mentor Mirasol, di ba? Mentor JC. So, ang sarap, yung time freedom, hawak mo na yung oras mo. Wala ka nang iniisip, punta ka lang kung gusto mong pumunta ng ibang bansa. 'Di ba? Free travel, sarap. Lahat yan libre sa IM Worldwide. Ito yung mga pangarap lang ng mga ibang tao, pero ngayon, pwede na talaga makuha. So masarap yan, i-enjoy mo yung fruits ng labor mo sa ibang bansa. Kasi ang sarap po ng pa-travel sa IM. Sino dito po nakasama na sa mga travels? 'Di ba? Pag nakasama ka na, hindi ka napapayag, hindi ka makasama sa ibang travel. Kasi sobrang sarap. Except sa tumaba ako doon. Si unlimited talaga yung buffet. Pero grabe masarap. Enjoy. 'Di ba? Sarap po kasi hindi katulad po nung mga iba, hirap na hirap po makapag-travel, ipon, ipon, ipon pa eh. Hindi talaga yung all out yung travel eh. Pero ang goal po natin dito, makuha natin yung pagta-travel with family and with our team. Di ba, masama din natin sila. So, ayan. Ito, tapos na tayo, no? Tapos na. So, eto. Diretsahan lang mga mens. 80% hindi, hindi ka naging successful. What if I didn't? 80% ng mga members hindi naging successful, pero yung 20% naging successful sa IM. 'Di ba? Pero hindi lahat dun sa 20%, malaki din yung kinita eh. May kumita, pero 80% kasi hindi talaga kumikita. 'Di ba? Bakit kaya merong mga nagjo-join sa atin hindi kumikita? Natanong nyo ba yun? May iba eh. O ikaw ba? Ikaw ba yung hindi kumikita? 'Di ba? 80-20. What if? Paano kung hindi mo naabot yung pangarap mo dito sa IM? Ano ibig sabihin? Wala kang income, wala kang naging kotse, wala kang na-travel, hindi mo nakuha lahat. Pero nandito ka sa IM. Diba?
Bakit? Paano kung no? Ang lungkot naman, sana hindi no. Kasi wala ka daw mataas na pangarap. Ang totoong may mataas na pangarap, humahataw yan. O tama, no? Hindi daw humataw. Totoo. Pero kailangan unang-una magkaroon ka muna ng malaking pangarap. Pangarap. Kasi yung pangarap ko dito nabuhay sa IM. Wala naman ako malaking sobrang pangarap dati. Pero dito talagang naging literal eye-opener. Nagkaroon ako ng big dreams na unti-unti na din natutupad. Pag Siyempre, pag wala kang pangarap, wala ka ring big income, 'di ba? Babalik ka sa dati. Ayoko sa dati kong buhay. Ang hirap, 'di ba? Rat race. Ang hirap nun. Tapos, siyempre, wala ka ring big network. Wala ka ng income. Wala ka pang big network kasi hindi ka nag-network building. 'Di ba? And siyempre, hindi ka nag-multiply. Paano? Tinamad-tamad tayo. Ouch, 'di ba? Ano ka lang, nagpabebe ka sa IM, attend lang pero walang hatawan, hindi sineryoso, hindi ka nag-multiply. Hindi ka rin nag-delegate, 'di ba? Hindi ka nag-delegate. Ikaw lang magaling, ikaw lang mag-isa, ikaw na. Hindi ka rin nag-duplicate, 'di ba? Napagod ka na kasi ikaw na lang lahat eh. Hindi ka rin nagturo kasi ayaw mo magturo, ayaw mo matutunan nila, ikaw na lang. Oh. Tamad magturo kasi hindi na aral. Hindi nag-aral kasi acne, ma-pride. Ayaw mag-aral, ayaw magpakumbaba, ayaw mag-relearn, mag-unlearn. And syempre, walang GLLLA. Ayan, ayan, madami dito. Good learning, listening, lecturing attitude. Diba? Ayan, hindi po tayo galit ah. Pero totoo yung reality. And syempre, wala po tayong ibang pwedeng sisihin pag hindi mo nakuha lahat yang pangarap mo. Kundi, babalik po sa you. Not your uplines, not your downlines, not your crosslines, not the company, syempre, no? Ikaw. Wala kang sisisihin pag may nangyari sa'yo dito. Again, ikaw yan. Business mo to. Marami kasi dito, ungrateful eh. Di ba? Kahit nagka-resulta na rin yung iba, medyo nagkakaroon pa rin ng ungrateful heart. Huwag po tayo makalimot kung saan tayo nag-start. Be grateful always. Di ba? Walang ibang sisihin. Lahat po talaga may process, lahat may pagdadaanan. Kailangan mo lang lampasan lahat ng pagdadaanan mo. Kasi baka may tinuturo lang din sa'yo si Lord. Kasi hindi yan ibibigay sa'yo ng hindi mo kakayanin. Kailangan lang, tuloy-tuloy lang. At syempre, huwag tayong aalis sa IM Worldwide. Dito tayo mag-focus. Nandito na yung nagbigay sa atin ng magandang buhay. Ito yung i-focus natin mga mates. 'Di ba? It's not me, it's you. Sabi nga dyan. No? So it's not me, it's you. So, wag nating i-reinvent po yung mga wheel, mga mates. Wag nyo na pong kahirapan ang leaders nyo, ang sarili nyo. Wag po kayong tumingin sa labas. Dito lang po tayo sa IM tumingin. Gayahin po natin yung mga mentors natin. Nasa kanila na po yung step by step. Ito na, yung YouTube Dream, step by step. Isa sa basic. Bakit mo papapahirapan sarili mo? Ako yan yung naisip ko na nag-start. Ba't ko papahirapan sarili ko? Gagawa pa ako ng ibang training. Gagawa pa akong ibang topic ng ibang sistema. And dito na. Proven system. And syempre, ito magaran tayo po ng mga vision board, mga mens, no? Yan, dyan kami nag-start lahat. Vision board, kailangan na i-imagine mo yung goals mo, lagyan mo ng target. Lahat na makikita mo yan lagi. Kasi yan talaga magbibigay ng buhay. Magkakatotoo po yan in God's time. Basta bigyan mo po ng hard work. Kailangan trabahuhin mo para makuha mo yan. Pero gumawa po tayo niyan. And syempre, ito ang ating company verse. Matthew 19:26. With man, this is impossible, but with God, all things are possible. Yes. All things are possible with God. Hindi po talaga to mangyayari lahat sa mentor, sa I Am Worldwide kung wala po si Lord. Kaya nga po, I am. I am worldwide. God worldwide. God is within us. Kailangan God is within each and every one of us. Kasi pag nandyan po si Lord sa buhay mo, sa puso mo, kaya mo po lahat. Wala pong imposible magagawa mo siya. Ayan.
O yun minsan, kala nung ibang tao, baliw na tayong mga nasa IM, no? Kasi grabe yung mga nangyayari. Pero totoo binibigay talaga, binibless ni Lord 'Di ba? Wala namang promise si Lord na maghirap tayong mga anak niya, bibigay niya po lahat. So yun, success doesn't come to you. You aim and reach for it. 'Di ba? You need to aim and reach for it. Let's be part of the top 20% na magiging successful dito. Ikaw na yung next. Okay? So, tapos na po ako. Never give up hope. All things are working for your good. And one day, you'll look back on everything you've been through and thank God for it. So, thank you so much. This is Mentor Bridget Navarro. Thank you again sa lahat